afternoon. Siguro ang una na natong buhaton is introduce lang tayo mga sarili. Kung gusto ka confidential, gamit lang og nickname tapos lugar, ayo lang specify ang lugar. Kumbaga pwede lang na lugar na generalize lang para kung gusto mo itago ang mga identity. Sige, kwento ka lang tapos minaw lang ko. Good afternoon. Ako ay si Bell. Kini siya, experience ni siya sa kuang tita. Part ni siya sa Mindanao, dili na ako ikuan ang lugar jud mismo. Kay ano man gud sa una, uso man jud kay ini sa part ani nga ano sa lugar namo. Pero according sa natudlo sa kuha sa mong iyaan, dili gyud ang wakwak daw dili gyud na siya mangunay og silingan. So mao to, mao niya ang isa sa experience akong iyaan. Kasi naato emergency sa iyang mangod giadto niya. Gabi na kay emergency gani so isug man jud akong iyaan gahi jud na siya. Giadto niya kay i-check niya kung okay na ba ang akong kuan kay sa unang panahon dili bi uso ang cellphone nga kuan ang madungog na nimo ang balita through silingan lang gihatod lang inani ang nahitabo. So human niya check sa akong sa iya sa akong isa ka iyahan layo pila ka kilometro manggod gikan sa kuan murag siguro mudagan pa og 5 kilometers lakon lang pagyud na Iyan mo sa imong side sa imong mama. sa side sa ko mama. And then kay pagkabalo niya nga okay naman dito kung isa kay ani uli siya kay nabi siya mga anak na yung mga anak pud siya kinahanglan niya alagaan. So mga exactly 11 yun ni sa gabi. Nag-agi siya ato nga lugar pero katong ang lugar nga iyang giagian na ato siya isa ka balay dito nga noon gyud na sa mua nga ano gyud na siya wakwak pero dili gyud na siya manghilabot. Pero ingon sa kong iyaan ang iyang experience daw niya ato kay una ato kay naglakaw raman siya sa kamaisan magunya tagas kayong mais ba. Kay ano pa pud to kanang unsay tawag ani pabunga pa ba so taas na pud siya. Naay namira sa iyang tiil. Naay namira sa iyang tiil. Tapos grabe gyud daw ang oil kanang oily gud kaayo ang kamot nga namira. Mabi na kasagaran nga ko. Taas kaayo og kuko. Medyo na action na siya kabalaka ato kay murag lahi naman ni. Pero ni padayon gyapon siya lakaw gipaspasan na niya wa na dili na to lakaw dagan jud to. Karon kay naabtan man siya. Nakambrasan siya sa left part sa iyang sa iyang arms. Muto thankfully kay na siya dalang garab kasi according sa iyahang pong mama manggod sa una nga walay kanang kuan nga makapaggunit gud sa wakwak kay slide daw kayo na silang lawas. Slide kayo. Kato kay slide jud kay siya lawas nakaano lang nakapan so niya walay sinina. Nya lain pula kaayo pula jud kay siya matalahi mulahi jud ang porma sa iyahang nawo. Mo to nisukol akong iyan gidumog niya pero kaila siya kung kinsa to kabalo na siya kung kinsa to kay kanang ilado gani na sa mua. Nisukol ako yan gikuan niya garab gisuklan jud niya gisamaran niya. Niya mao to pagkasama datong katong nagdumuganay pa sila daghan kay kambras akong iyana sa nawong sa tiil. Asa pa pero una jud nakambrasan siya sa iyahang sa iyahang arm sa left. And then pagsukol niya nakasamadan pud to niyang gamit iyang garab. Kung kanang grab mo na ginagamit nga pang bawog, no? Oo, bawog nga kanang naig ng mga nipon-nipon mo na ginagamit mga harvest tube palay. Mga migs naga-snack me while naga-interview So sensyain na ninyo kung na yung mga madungog mong mga nag-usap-usap. And then gisamaran na niya garab hinumduman jud niya kag gisamaran niya sa tiil. Sa right side sa iyahang tiil unya sa iyahang kuan sa iyahang kilid. Tapos gingnan niya nga buwang ka silingan rata imaha kung ano yun. Pag nakauli akong iyaan ato pero daghan kay siya gawan balaka na kay iyahang mga akong mga pinsan ato na unsa siya. Nga bata pa akong mga pinsan ato. Mga pila kayo edad sa mga iyaan ni? Naana ni siya sa mga 30 kapin. Murag siguro 38 kung wala ko na. Katong gipaghinalaan aswang, kaedad na niya mas magulang. Mas magulang to niya. Naana to sa mga Actually karon ay kato nga panahon murag naana to sa mga 40 kapin. Pero kato jud iyang hinalaan nga namog jud sa una didto. Gikan pa gito sa iyang pamilya. And then pagkaugma nibalik ang akong iyaan adto niya gisulong niya
Mo to ni explain to among silingan. Hayag man gud daw ang bulan. So mugawas gyud daw ang ilahang kanang sakit ba. Wala daw to niya gituyo. Okay. Dili ba dyan na sila mauna. Wala dyan daw niya gituyo nga mao to'y mahitabo. Mo to nangayo siya pasensya. Ni-deny pa to pagkauna. Kina niya nga ayaw pagkuan kay kabalo kung asa ta kag isamaran unsa nang samad sa imong tilon unsa na ako'y nagsamad ana mo to ni kuan siya nangayo siya pasaylo. Wala gyud daw niya gituyo kayo. Nawala na siya sa kaugalingon ba pag motukar. Hindi nila makontrol ng sarili na. Dili nila makontrol lang kaugalingon. That's all. So ayun mga migs, magbibigay lang ako ng konting opinion ha. So sa tingin ko, pag ganito mga migs na wala sila sa sarili, yung mga aswang, hindi nila makontrol o sabihin na lang natin na wala talaga sila sa kanilang wisyo. So may malaking possibilities na itong mga aswang, ito yung sinasabi ng mga exorcist priest na mga walking possessed. Nagkataon lang siguro na ang demon or spirit na sumapi sa kanila ay yung mga espiritu na hayok sa dugo or sa laman ng tao. Kasi kahit nga mga elemento, mga fallen angel din naman ang mga yan, gustong-gusto nila ng mga alay na dugo, mga padugo, at mga alay na mga kinatay na baboy at iba pang mga hayop. Kasi according sa napanood ko na vlog, so ito ay sa Exorcism Ministry, na share nila na meron daw nangyari na exorcism session doon sa Bohol, na yung isang babae na ginawa ng exorcism session sumuka ng isang ibon. So may malaking possibilities na ito yung mga sinasabi ng mga albularyo na sinusuka ng isang nayanggaw. May ibon, butike, palaka. Kasi dito sa mga gagamot dito sa amin, according sa experience niya, meron siyang isang bata na ginamot na sumuka naman ng palaka. Tapos later on, yung palaka naging putik na mabaho. Hindi natin alam kung literal ba yun na palaka na lumabas sa bibig niya or parang ilusyon lang ng elemento na ganung form ang kanyang i-adapt. Kasi sa mundo ng spiritual, may mga mahihiwagang bagay pa talaga na hindi pa natin maarok sa ating teknolohiya ngayon. Mga mig, sa susunod na video, sa susunod na episode, may isa pang kwento itong si Belle. Tungkol naman sa nanay niya na may nagkagusto na isang tikbalang. So, abangan nyo sa susunod na upload ko.